bumaba ka. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Ito ang aklat ng Quran, walang alinlangan. Dito ay matatagpuan ang patnubay para sa mga natatakot sa Allah. Yaong mga naniniwala sa gaib at nagsasagawa ng pagdarasal at kumukugol mula sa anumang panustos na aming ipinagkaloob sa kanila. At yaong mga naniniwala sa anumang ipinahayag o ibinaba sa iyo, O Muhammad, at sa anumang ipinahayag sa mga sugong nauna sa iyo, at sa kabilang buhay sila ay naniniwala ng may katiyakan sa kanilang puso. Sila yaong nasa patnubay mula sa kanilang Panginoon at sila yaong mga matagumpay. Katotohanan, yaong mga di naniniwala, ito ay walang kaibahan sa kanila kahit sila ay iyong paalalahanan o hindi paalalahanan. Sila ay hindi maniniwala sa kaisahan ng Allah at sa kanyang sugo. Ang Allah ay naglapat ng takip sa kanilang mga puso at sa kanilang mga pandinig at sa kanilang mga paningin ay may isang kubli at para sa kanila ay isang malaking parusa. At mula sa sangkatauhan ay may mga mapagkunwaring nagsasabi, kami ay naniniwala sa Allah at sa huling araw, ngunit sila ay hindi tunay na naniniwala. Kanilang inaakala na kanilang malilinlang ang Allah at yaong mga naniniwala, subalit wala silang malilinlang maliban ang kanilang mga sarili at ito ay hindi nila namamalayan. Sa kanilang mga puso ay sakit ng pag-aalinlangan at pagkukunwari at dinagdagan ng Allah ang kanilang sakit at para sa kanila ay isang mahapding parusa ng dahil sa kanilang patuloy at nakagawiang pagsisinungaling. At kapag sinasabi sa kanila, huwag kayong gumawa ng katiwalian sa kalupaan, sila ay nagsasabi, kami ay mga tagapag-ayos lamang tungo sa mabuting pagbabago. Walang alinlangan, sila ay mapaggawa ng katiwalian, ngunit ito ay hindi nila namamalayan sa kanilang mga sarili. At kapag sinasabi sa kanila sa mga mapagkunwari, maniwala kayo katulad ng mga taong naniwala, sila ay nagsasabi, kami ba ay maniniwala tulad ng paniniwala ng mga hangal? Walang alinlangan, tunay nga na sila ang mga hangal, subalit ito ay hindi nila nalalaman. At kapag kanilang nakakaharap yaong mga naniniwala, sila ay nagsasabi, kami ay naniniwala, subalit kapag sila ay nag-iisang kaharap ng kanilang mga kasamahang demonyo, sila ay nagsasabi, katotohanan kami ay sa inyo, kami ay nangungutya lamang sa kanila. Ang Allah ay mangungutya sa kanila at sila ay pinatatagal sa kanilang mga pagsuway upang sila ay magsilaboy na waribang mga bulag. Sila yaong mga pinili ang kamalian upang ipagpalit sa patnubay, kaya ang kanilang mga kalakal ay walang ibinungang kapakinabangan at sila ay hindi napatnubayan sa tamang landas. Ang kanilang kahalintulad, mga mapagkunwari, ay tulad ng isang nagpaningas ng apoy, kaya nang mailawan nito ang anumang nakapaligid sa kanya, binawi ng Allah ang kanilang liwanag at sila ay naiwan sa gitna ng kadiliman, kaya sila ay hindi makakita.
Sila ay bingi, pipi at bulag, kaya sila ay hindi makababalik sa tamang landas. O ang kanilang kahalintulad ay tila isang unos mula sa kalangitan. Dala nito ay kadiliman, kulog at kidlat. Ang kanilang mga daliri ay idiniriin sa kanilang mga tainga laban sa dagundong ng kulog, sanhi ng sintak sa kamatayan. Subalit, nasasaklawan ng kaalaman ng ala ang mga di naniniwala. Halos agawin ng kidlat ang kanilang mga paningin. Sa bawat sandali na ito, ang daan ay magliwanag para sa kanila. Sila ay nagsisilakad doon. Ngunit kapag ang kadiliman ay bumalot sa kanila, sila ay tulalang nakatayo. At kung ninais lamang ng ala, kanyang magagawang bawiin ang kanilang mga pandinig at ang kanilang mga paningin. Katotohanan, ang ala ay may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. Usang katauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo, upang sakali kayo ay matutong matakot sa Kanya. Siya ang gumawa para sa inyo ng kalupaan bilang higaan na nakalatag at ng kalangitan bilang silungan. At siya ang nagbaba mula sa kalangitan ng tubig ulan, at sa pamamagitan nito ay tumubo ang mga prutas bilang panustos para sa inyo. Kaya't huwag kayong mag-akibat sa ala ng mga kapantay o ng karibal, samantalang inyong nalalaman na siya ay walang katulad. At kung kayo ay nag-aalinlangan hinggil sa anumang aming ibinaba o ipinahayag ang Quran sa aming alipin na si Muhammad, magkagayon magpakita kayo ng isang kabanata na katulad nito at inyong tawagin ang inyong mga saksi bukod sa ala upang kayo ay tulungan kung tunay ngang kayo ay makatotohanan. Subalit, kung hindi ninyo magawa at kailanman ay hindi ninyo magagawa, magkagayon, inyong katakutan ang apoy ng impyerno na ang panggatong ay mga tao at mga bato na inihanda para sa mga di naniniwala. At bigyan mo ng magandang balita yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga gawaing matwid, na sa kanila ay mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos. Sa bawat sandali na sila ay pagkalooban doon ng mga prutas bilang panustos, sila ay nagsasabi, ito ang panustos na ipinagkaloob sa amin noong una pa. At ito ay pinagkakaloob lamang ng mga asawang busilak, dalisay at marangal, at sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Katotohanan, ang ala ay hindi makikiming maglahad ng paghahalintulad na may mabuting aral, maging ito man ay kasing liit ng isang lamok o higit na maliit kaysa rito. Kaya, yaong mga naniwala ay nakababatid na ito ay katotohanang nagmula sa kanilang Panginoon. Ngunit, yaong mga di naniniwala ay nagsasabi, ano nga ba ang nais ipahiwatig ng ala sa ganitong paghahalintulad? Kanyang inililigaw sa pamamagitan nito ang karamihan, at kanyang pinapatnubayan sa pamamagitan nito ang karamihan, at wala siyang inililigaw sa pamamagitan nito maliban ang mga suwail. Yaong mga sumira di tumupad sa kasunduan ng ala, pagkaraang ito ay pinagtibay at pinutol
ang anumang ugnayang ipinag-utos ng ala na pagtutungin o ipagpatuloy. At nagkasik ng mga katiwalian sa balat ng lupa, sila yaong mga talunan o mga nawalan. Paano ninyo magagawang di paniwalaan ang ala, gayong kayo ay dating walang buhay at siya ay nagbigay buhay sa inyo? Pagkaraan, kayo ay dinulutan ng kamatayan. Pagkaraan ay muling bubuhayin sa araw ng paghuhukom. At pagkaraan sa Kanya, kayo ay muling ibabalik.